Isang komite ng Senado bukas sa posibilidad na imbestigahan muli ang kaso ng mga nawawalang sabungero. Ang Malacanang naman iginiit ang pagpapalalim pa sa pagsisiyasat ng mga otoridad hinggil dito. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. Mas malalim na investigasyon ang panawagan ng Malacanang sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, gusto ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng hustisya ang mga biktima at kanilang mga pamilya. Ito ay sa harap na rin ng ulat na marami pang individual na sangkot sa naturang kaso, kung saan una nang inihayag ni Justice Secretary Crispin Remulla na posibleng may kaugnayan din ito sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ganyan po ang nakikita sa mga investigasyon. Mas lalo pa po dapat itong palawigin yung pag-iimbestiga rito. Dahil mukhang konektado ang mga nagawang krimen kung ito man po ay mapapatunayan. Hindi po natin sinasabi na sila na po ay guilty, pero mas gusto po ng Pangulo, iuutos po talaga niya, na dapat mabigyan ng hustisya ang mga nabiktima. Si Senador Ronald de la Rosa naman, na isa sa nanguna sa investigasyon noon sa Senado sa missing sabungeros, posibleng mapuwersang buksan muli ang investigasyon kung may kasamahan sa Senado na maghahain ng resolusyon. Hindi masiguro mag-disappear yung ganun laking 34 na mga tao kung walang nasa likuran dyan na very influential. Nahingan din ng komento si De La Rosa na naging hepe rin ng PNP sa mga alegasyon na posibleng may mga pulis umano na sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Noon pa yun sinasabi ko, napakasama no, na magpagamit tayo sa sindikato, if you call it sindikato. Police ka, you are there to uphold the law, you are there to enforce the law. Ngayon, binayulit mo yung batas para sumunod kung sino man nag-utos sa'yo na, I'm sure, in consideration of money. Kamakailan may whistleblower na lumantad na nagsabi na nasa 34 na missing sabungero ang itinapon sa Taal Lake. Mayroon din umalong ilang kilalang malalaking negosyante at personalidad na idinadawit. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.